Secret XPG. Nakangiting sinalubong ni Grace ang pag-uwi ni Kevin. Gaya ng nakasanayan ay kinuha niya ang case sa asawa at sabay silang umakyat patungo sa kanilang silid. "Kamusta ang maghapon ng hubby ko?" Ang tanong ni Grace habang inaalis ang tie ni Kevin. "Stressful, but still manageable. Alam mo naman ang tungkol sa new branch namin sa Tarlac. Diba galing ka na dun last week?" "Oo, pero tuturuan ko pa yung mga members ng sales dun. Kaya hindi ko alam, baka babalik ako doon bukas o isa sa mga araw na to." "Kevin, sabihin mo sa manager mo na i-promote ka na or umalis ka na lang. Ikaw na lang kasi ang pinapadala kung saan-saan." Ang kunwaring galit na sabi ni Grace. Alam naman niya kung gaanong kamahal ni Kevin ang trabaho niya. Nais lang niya na magkaroon sila na mapag-uusapan pa ni Kevin. "Han, gusto ko naman yung ginagawa ko. Saka kahit naman napapagod ako sa biyahe, masarap naman ang pakiramdam ko habang nagmamaneho pa uwi." "At bakit naman?" "Dahil alam kong sa pag-uwi ko ay naghihintay sa akin ang pinakamaganda at pinaka-sexy kong may bahay." Ang masayang tugon naman ni Kevin. Buong pag-ibig na nakatingin sa babaeng may mga sandali pa ding parang hindi siya makapaniwala na asawa na niya talaga. "Sus, nambola na naman ang mister ko. Pero alam kong gustong-gusto mo itong marinigan." Ang tugon ni Kevin na hinawakan ang dalawang kamay ni Grace na nasa kanyang dibdib. "Sa lahat ng oras." Ang nakangiting si Grace. Nagsalo sila ng halik at saka itinuloy ni Grace ang kanyang pag-alis sa long sleeve ni Kevin. "Han?" Ang sambit ni Kevin. "Bakit?" "Nag-email nga pala sa akin si George, yung pinsan ko na nasa Canada. Tinatanong kung interesado akong mag-migrate doon." "Anong sabi mo?" Yun, sabi ko na sasabihin ko muna sa'yo." "Gusto mo ba?" Ang tanong ni Grace na tinutupi ng maayos ang damit na hawak niya. "Wala akong tutol. Mas maganda yung magiging buhay natin. At sigurado na gusto rin ni Mama yung idea. At ibibigay niya ang blessings since noon niya pa sinasabi na mas gusto niyang mag-retire overseas. Especially sa parting Europe, US or Canada." "Naku Kevin, hanggang kailan ka kaya dedepende sa mama mo pagdating sa mga mahalagang desisyon sa buhay mo?" "Han, alam mo naman na favorite child ako ni Mama. Tapos ako pa yung bunso sa family namin." "Fine, basta ako. Kung saan mo ako gustong dalhin, sasama ako." "Thanks, Han." At saka lalapit sana ni Kevin ang labi sa asawa upang halikan ulit ito. Ang natigilang si Grace. "Bakit?" Si Kevin na hindi na ituloy ang naisa ng paghalik ulit. "Yung niluluto ko sa kusina." Napatawa naman ng masaya si Kevin. "Gusto ko rin yung pagiging ganyan mo, ang pagiging malilimutin." "Tumigil ka nga Kevin, babalik na ako sa kusina. Ikaw na magtuloy niyan." Okay, sunod na lang ako." Si Kevin na masayang itinuloy ang pagpapalit ng damit. Kahit gaano siya kapagod sa trabaho, ay nawawala naman iyon lahat. Sa tuwing kapiling niya ang pinakamahal niyang asawa na si Grace. Pagkatapos tikman ang kanyang niluluto, ay napatingin si Grace. "Kevin, baka mabigla ka dito." Narinig niya ang mga yabag ng pababa niyang asawa at pinatay na niya ang kalan. "Han!" Ang pagtawag ni Kevin. Tinignan ni Grace ang direksyon ng asawa at agad siyang kinabahan nang mapansin na hawak nito ang cellphone niya. "May nag-message sa'yo at ako na ang nagbasa para sa'yo." Tiyak ni Grace na na-delete niya ang conversation nila ni David kanina. Ngunit malaking problema sa kanya kung nagpadala ulit ito ng mensahe. May problema ba, Han?" Ang kinakabahan niyang tanong.
Lumapit si Kevin sa asawa at ibinigay ang cellphone dito. Wala naman. Kinuha ni Grace ang cellphone mula sa kamay ng asawa at nakahinga ng maluwag nang makita ang mama nito ang nagpadala ng mensahe. Ano sa tingin mo ang dapat nating ihanda? Dadating si mama sa linggo para bisitahin tayo. Napasimangot ang magandang mukha ni Grace na kunwaring naiinis dahil napakasela ng kanyang biyanang babae. Baguhin natin yung kurtina. Lagay natin yung isang set na nakatago. Linisin natin yung bahay at mag-groceries para sa mga dishes na gusto ng mama mo. You're the best talaga, Han. Ang masiglang sabi ni Kevin na humalik sa pisngi ng asawa. Bumalik na nga sila sa normal at hindi na mauulit pa ang nangyaring kakaibang karanasan ni Grace sa Boracay. Itinuloy naman ni Grace ang kanyang ginagawang paghahanda ng hapunan habang may iniisip na iba. Kailangan niyang maging mas maingat ngayon. Ngayon napagtanto niya na ang pagbibigay kay David ng kanyang number ay malaking pagkakamali. Isang pagkakamali na madali niyang malulutas kung talagang gusto niya. Grace. Ha? Napangiti naman si Kevin at saka kinuha ang platong hawak ni Grace. Tara na, maupo ka na dito at hayaan mo akong gumawa nito. Naupo naman si Grace habang nakatingin lang sa napakabait niyang asawa. Nakakaramdam siya ng guilt dahil kahit nasa malapit lang si Kevin ay si David naman ang madalas ngayong nasa isip niya. Ilang mga araw na din ang nagdaan at nanatiling sariwa para kay Carlos ang sandaling nagkakilala sila ni Grace. Malalim na ang gabi ay nasa may dalampasigan pa din siya. Nakatayo sa lugar kung saan sila unang nagkita. Nakatingin sa madilim na karagatan habang nag-iisip ng malalim. Hindi maikakaila na kapwa sila attracted ni Grace sa isa't isa. Mutual attraction na ang buong akala niya ay hahantong sa pagiging mas malapit nila. Ngunit wala na si Grace sa lugar kung saan sila muling nagkita. At may pakiramdam siyang may mabigat na dahilan kung bakit nag-iisa siya ngayong nangungulila sa babaeng kahit kalahating araw lang niyang nakasama ay kakaibang damdamin agad ang dulot sa kanya. Love, nasan ka ngayon? Ang tanong na nasa kanyang isipan. Sa loob ng kanyang backpack ay naroon ang mga pictures na nais niyang ipakita kay Grace. Larawan ng isang babaeng hindi man niya pag-aari ay nais niyang ingatan. Mga larawang magpapatotoo na ang pagkakakilala ni Grace ay hindi isang panaginip lamang. Gusto kitang makita, love. Pero hindi ko alam kung saan kita hanapin. Marami akong tanong at ikaw lang ang makakasagot. May kasintahan na si Carlos at alam niyang mali ang kanyang nararamdaman. Ngunit ang puso't damdamin ay sadyang kay hirap pigilan. Dahil natatangi si Grace sa lahat ng babaeng kanyang nakilala. Mula sa napakaganda nitong muka. Matang mapang-akit, mapulang labi, mahabang alon-alon na buhok na parang sadyang inilagay sa isang maputing katawan na may alindog na magugustuhan ng lahat ng lahi ni Adan. Love. Natigil si Carlos sa pag-iisip nang tumunog ang cellphone na nasa kanyang bulsa. Kinuha iyon mula sa kanyang short at saka tinignan kung sino ang nasa kabilang linya. Carlos, nasan ka ngayon? Dito kay na papa. Nakailang message na ako sa'yo. Hindi ka kasi nagre-reply. Nagpa-load pa tuloy ako para tawagan ka. Sorry B, hindi ko nasabi sa'yo na pupunta ako dito. May kailangan lang kasi akong gawin dito. Sana sinabi mo sa akin para magkasama tayo. Sa susunod na lang B. Gawin mo talaga yan sa susunod. Kung hindi magtatampo na talaga ako sa'yo. Promise. Carlos.
Gusto mo bang puntahan kita ngayon? B, malapit na mag-12. Alam mong ayaw kong lumabas ka ng mag-isa lalo na sa gabi. Okay, kita na lang tayo bukas sa shop. Okay, B. Good night. I love you. I love you too, B. At saka naputol na ang pag-uusap nila ni Vienne. Ayaw niya na nagsisinungaling siya sa nobya. Ngunit walang dahilan para sabihin niya dito na ibang babae ang madalas na laman ng kanyang isipan na siyang nais niya talagang makita. Naaalala pa niya ang sagot ni Grace sa kanyang huling sinabi. Kung itinadhana. Ang sabi ni Grace habang nakatingin sa kanya ang parang malungkot nitong muka. Hindi ko na sana sinagot ang tawag sa akin. Hindi sana kita iniwang mag-isa. Masyado nang huli para magsisi pa siya sa desisyon na siya ang nagpasya. Ngunit umaasa pa din siya sa tadhanang magkikita pa ulit silang dalawa. Iingatan niya ang mga larawan ni Grace na alam niyang paulit-ulit niyang titignan. Isang suntok sa buwan na pangarap ang pag-asang magkikita ulit silang dalawa. Dahil walang katiyakan kung si Grace ay babalik pang muli sa lugar na ito kung saan sila nagkakilala. Kung bibigyan pa ako ng isang pagkakataon na makita kang muli, ako ang gagawa ng sarili kong tadhana kung saan magiging akin ka. Ito ang kanyang deklarasyon na siyang magtatama sa mga pagkakamali niya. Dahil ilang ulit na siyang pumasok sa relasyon na hindi naman puso niya ang nagpasya. At naniniwala siyang iisa ang nararamdaman nila ni Grace. Nagkulang lang sila sa panahon upang ganap na palayain ang iisang damdamin na pinaniniwalaan niyang kapwa sumibol sa kanilang dalawa. Pagkatapos tiyakin na nakalak na ang pinto sa bar, ay naglakad na si David patungo sa kanyang bahay. Hindi naman kalayuan mula sa bar ang kanyang tamang laki na 2-story house. May 10 taon na iyong nakatayo, ngunit dahil sa alaga ni David ang bahay ay maganda pa din iyong tignan. May maluwang na bakuran at mga halaman. May garahe ding sapat lamang sa kanyang pickup truck. Pumasok siya sa loob ng bahay na may kumpleto namang kagamitan at malinis tignan. Dalawa ang banyo, na ang isa ay nasa loob ng kwarto ni David at ang pangalawa naman ay nasa malapit sa kusina sa ibaba. May 2 aircon na nakakabit sa loob ng bahay na matatagpuan sa loob ng bawat kwarto. Nagtungo na si David sa kanyang kwarto sa itaas nang mapansin ang anak na nasa may balcony. Nagtuloy na siya sa kanyang kwarto. Inilagay ang cellphone malapit sa kanyang kama at sa kanaligo. Pagkatapos magpalit ng damit, ay muli niyang tinignan sa bintana ang anak na nasa labas. Umiinom mag-isa na parang may mabigat na dinadala. Lumabas si David sa kanyang kwarto at nagtungo sa kusina. Kumuha ng 3 serbesa ng malamig na beer at muling umakyat at nagtungo sa balcony. Inilapag ni David ang isang bote sa may barandilya malapit sa harapan ng anak na napatingin sa kanya. Inilagay naman niya ang isa sa kanyang tapat habang iniinom naman ang laman sa boteng hawak niya. May problema ba? Ang tanong ni David. Hindi naman sumagot si Carlos na patuloy lang na umiinom. Hindi ka karaniwang nagpapalipas ng gabi dito, maliban kung may gusto kang pag-usapan. Umihit si Carlos at sumandal sa barandilya. May 5 taon na din simula nang bumukod siya sa tirahan ng kanyang ama dahil sa napili niyang lokasyon na pagtatayuan ang kanyang shop. Nais din niyang maging independent at makapagpundar ng masasabi niyang sa kanya. Hindi naman napakalayo ng distansya ng tinitirahan niya mula sa bar ng ama. Kaya may mga pagkakataon na pumapasyal siya dito o nagpapalipas ng gabi. Lalo na kapag may mga suliranin o sa loobin siyang ang ama ang nais niya mapagsabihan. Naguguluhan ako pa. Kaya ako nandito. Magaling ako makinig. Malakas ang pakiramdam ko.
Nasa unang pagkakataon sa buhay ko na in love ako. Mabuti para sa inyo ni Bien. Ang sabi ni David at saka ngumiti. Itinigil ni Carlos ang pag-inom at saka tinignan ng ama. Yan ang problema pa. So, hindi si Bien? Ang tanong ni David. Malalim na napabuntong hininga si Carlos. Ibinaba ang walang laman na bote sa may sahig at saka kinuha ang boteng dala ng ama na nasa likuran niya. May 1 linggo nang nakakalipas nang makilala ko siya. Iba talaga pa. As in yung nararamdaman ko that time, sa kanya ko lang naramdaman. Na para bang nakilala ko na din sa wakas yung babaeng gusto kong makasama sa buong buhay ko. Nakikita ko na kung saan pupunta ang mga sasabihin mo. Pero sige. Habang kasama ko siya, parang nag-iba yung mundo ko. Para akong nasa napakagandang panaginip. Pero bigla na lang nawala siya. Ang pagtatapos ni David sa sasabihin ng anak. Oo. Ang malungkot na sabi ni Carlos at saka siya muling uminom. Baka isipin mo na sinasabi ko lang to. Pero alam ko ang pakiramdam, anak. Alam na alam ko. Ang sabi ni David na ang laman ng isipan ay si Grace. Tinignan ni Carlos ang ama at tinilapit ang kanyang hawak na bote. Idinikit naman ni David ang bote sa hawak ng anak. At saka sila nagpatuloy sa pag-inom. Kapwa laman ng kanilang isipan ang babaeng labis na bumighani sa kanilang dalawa. Hinihiling ko na sana na ipakilala ko siya sa'yo. Ang sabi ni Carlos habang nasa imahe ang larawan ni Grace na matamis na nakangiti sa kanya. Ang babaeng sinisinta na hindi niya nalalaman ay isang buong magdamag na nagpakaligaya kasama ng kanyang ama sa iisang kama. Sana nakilala ko din siya. Siguradong espesyal siyang babae para magkagusto ka sa kanya ng ganyan. Oo pa, bukod tangi siya. Hindi ako ang maghuhusga dahil alam ko ang relasyon mo kay Bien. Alam ko yon pa, pero buhay ko ito at mabubuhay lang tayo ng 1 beses. Kaya dapat mabuhay ka ng walang pagsisisihan. Sagot naman ni David. Tipid na ngumiti naman si Carlos. Eksakto. Pagkatapos ubusin ang kanilang bote ay lumayo na si David sa may barandilya. Carlos, sa darating na Sabado, luluwas ako sa Manila. May imimit lang ako. Maaari mo bang bantayan ang bar? Baka kasi sa next day na ako makakabalik. Alam kong kakayanin ni Vian bantayan ang shop mo. Kaya gusto kong ikaw na ang bahala sa shop ko. Sure pa, akong bahala sa bar. Thank you. Tumalikod na si David at nagsimula ng lumakad palayo. Magkikita silang muli ni Grace at labis siyang nasasabik. Ngunit sa kanyang dibdib ay namahay ang kaba. Dahil hindi sa lugar na gusto niya sila magkikita. Pa! Tumigil si David sa paglalakad at hinarap ang binatang anak. Nagtataka lang ako, anong gagawin mo sa Manila? Umiti naman si David. Makikipagkita lang ako sa isang babae, Carlos. At tulad ng sayo, napaka-special. Gumanti naman ang ngiti si Carlos sa ama. Good luck dyan pa. Thanks. Nang gabing iyon ay natulog sa isang bubong ang mag-ama. Kasalukuyang nasa kani-kanilang kwarto at nangangarap habang nakahiga. Ang kay Carlos ay labis na pangungulila sa babaeng nais niyang muling makita. Kay David naman ay labis na pagkasabik sa babaeng minsan ang naging kanya. Kaya kong ikamatay makita ka lang muli, love. Sambit ni Carlos. Miss na kita sa aking mga busy, Grace. Sambit naman ni David. Iisang babae ang hinahangad ng mag-ama. Isang babaeng hindi nila alam ay nakatali na sa iba.
Sabado, simula nang magising si Grace, ay may pagkabalisa na bumabagabag sa kanya. Dahil ngayon ang araw na magmi-meet na sila ni David. Sabi ni Grace sa sarili niya na makikipagkita lang siya kay David para sa maayos na pagkakasunduan nilang hindi na muling magkita pa. Ngunit alam din niya na ito ang isang kasinungalingan. Gustong-gusto niyang makita ulit si David. Okay ka lang ba, Han? Ang may pag-aalalang tanong ni Kevin dahil sa napapansin na parang tensyonado ang asawa. Ayos lang ako, Han. Kailangan ko lang ng pahinga siguro. Bakit kasi ayaw mo pang kumuha tayo ng maid? Para may ibang gagawa ng mga ginagawa mo dito sa bahay. May makakausap ka din kapag nag-iisa ka habang nasa work ako. Kevin, gusto ko ang mga ginagawa ko. Sarili nating bahay to. At bilang asawa mo, ang mga gawaing bahay at ang pagsisilbi ko sa'yo ay katuparan ng pagiging may bahay ko. Pero Han, ano kaya kung balikan natin yung topic na yan once na, alam mo na, kapag nabuntis mo na ako? Ang sabi ni Grace na inilagay ang isang kamay ng kanyang asawa sa tapat ng kanyang tiyan. Siguro kailangan kong magsikap dun. Siyempre dapat lang. Ang tugon ni Grace. Pagkatapos ayusin ang damit ni Kevin, ay inihatid na ni Grace ang asawa sa may pinto. Han, ingat ka sa pag-drive ha. Especially kung matutuloy ang biyahe mo sa Tarlac. 3 oras na biyahe lang naman yun. At wala kang dapat ikabahala. Tsaka hindi pa naman sure kung matutuloy ako. Ang gusto kong gawin mo ay magpahinga ka, okay? Pilit na napangiti si Grace sa asawang alam niyang mahal na mahal siya. Kung ganon, paano yung hapunan natin? Ako nang bahala doon. Bibigyan kita ng magandang sorpresa pag uwi ko. Okay, sige. Hinalikan ni Kevin si Grace ng buong pagmamahal. Nothing beats talaga kapag kasama niya si Grace. Alis na ako, Han. See you later. Masayang ngumiti naman si Kevin na pumasok na sa loob ng sasakyan. Nakaalis na ang asawa at isinandal ni Grace ang balikat at ulo sa may hamba ng pinto. Magkikita sila ni David na hindi alam ng kanyang asawa. Alam kong mali at hindi na dapat ako makipagkita pa sa kanya. Pero hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko na hindi siya isipin. Pagkatapos maligo ay tinignan ni Grace ang orasan sa dingding ng kwarto nila ni Kevin. 10 o'clock, usapan nilang magkikita ni David sa isang cafeteria na siya ang pumili. Dahil nais niyang malayo, sa Makati ang lugar kung saan sila magkikita ni David. Kung susundin lang ni Grace ang gusto ng kanyang katawan, gusto niyang sa isang hotel sila magkita ni David. Nagpapasalamat na lamang siya at buo pa din ang kanyang katinuan at nagawa pa niyang kontrolin ang sarili. Lampas 9:00 na ng umaga, ngunit may sapat na time pa naman para makapag-ayos siya ng sarili. Pero hindi tulad ng kasuotan niya sa Boracay na magkakilala sila ni David. Simpleng t-shirt at jeans na pantalon ang napili ni Grace na isuot. Naglagay ng light makeup sa muka, hindi niya gustong akitin si David. Pero nais niya pa din namang maging maganda sa paningin nito. Pagkatapos ay hinanap niya ang kanyang malaking salamin sa mata na walang grado. Kumuha din ng isang ball cap na sombrero at sinuot yun. Di na masama. Ang sabi niyang nakaharap sa salamin at sa kanya napatingin sa suot niyang wedding ring. Grace, alam mong mamimiss mo na siya ng sobra. Pero gusto mo ba talagang ipagsapalaran ng iyong masayang buhay mag-asawa? Dito parang natauhan si Grace. Kaya niyang aminin na pagkatapos ng napakasarap na pagsasama nila ni David sa Boracay, ay bawat gabi na niyang hinahanap ang nag-aapoy at matipunong katawan ng matanda. Hindi na siya sobrang napapaligaya ni Kevin.
lalo na nang pagkatapos ng kanyang kakaibang karanasan sa piling ni David. Ngunit hindi niya maaaring ipagsapalaran na mawala si Kevin sa mga pag-aasam na hinahangad ng kanyang katawan. Patawad David, pero kahit papaano ay may pagkakataon tayong magkita para magkaroon ng closure. At saka siya determinadong lumabas na ng kanilang bahay. Magkikita sila ni David, pero ito na ang huli gaya ng sinabi niya sa kanyang sarili. Malapit sa may entrance ng isang mamahaling cafeteria, nakasandal si David na naghihintay kay Grace. May kalahating oras na din siyang naroon at maaga talaga siyang pumunta. Nais niyang siya ang mauna upang antayin ang babaeng labis na kinasasabikan niya. Pagkababa ni Grace ng taxi, ay kaagad niyang napansin ang nakatayong si David. Nakakaakit si David sa suot nitong polo shirt at maong na pantalon. May dala itong leather jacket na hawak nito sa kamay na parang bidang action star sa isang pelikula. Ang lahat ng bagay ay para bang napakabagal habang nakatingin sila sa isa't isa. Parehong iniisip ang iisang bagay. Gusto nilang may mangyari ulit sa kanila. Mainit ang pakiramdam ni Grace at kay lakas ng kabog sa kanyang dibdib. Lihim siyang nakikipagkita sa ibang lalaki at masasabing ito ay pagtataksil. Grabe David, pakiusap, huwag mo akong titigan ng ganyan. Tinutunaw mo ako. Ang sambit ni Grace sa kanyang isip. Palapit pa lang si Grace sa kanya ay parang sinisilaban na agad ang katawan ni David. Dahil kahit simpleng t-shirt at pantalon lang ang suot ni Grace ay nakakapag-init pa din itong tignan. Grace? Ngayon kaharap na ni Grace si David at kailangan niyang maging matatag. Kung hindi ay madadaig na naman siya ng presensya nito at baka kusang bumuka ka ulit siya dito. Pumasok na tayo sa loob. Ang tugon ni Grace na pilit na nilalabanan ang matinding apil ng matanda na nakakaapekto talaga ng malaki sa kanya. Unang pumasok sa loob si Grace na kaagad na nagtungo sa pinakasulok na parte. Malayo sa salaming dingding na medyo nakakubli mula sa labas. Naupo na si Grace habang ipinatong naman ni David ang kanyang dalang jacket sa may gilid ng lamesa. Anong gusto mong inumin? Kape lang na may non-fat creamer. Nagtungo na si David sa may counter at naiwang nakatingin lamang si Grace sa malapad na likuran ni David. Ngayon nandito na si David at muling bumabalik sa kanyang isipan ang bawat sandaling nakayakap sa kanya ang bisig at braso ng matanda. Tinapik ni Grace ang kanyang magkabilang pisngi. Ano bang problema mo, Grace? Itigil mo na nga ang pag-iisip dyan. Ang iritadong tanong niya sa sarili. Napansin niya ang ilang nakatuping papel sa may jacket ni David at mabilis na kinuha at tinignan ang mga iyon. Binasa ng mabuti at saka nagsisising ibinalik ang mga iyon sa dating lagayan. Kasalanan ko. Ang feeling guilty niyang nasabi. Dahil nagbook na pala ng kwarto si David at bukas pa ng tanghali ang flight nito pabalik. Habang naghihintay na siya ay mapagsilbihan, ay hindi naman kaila kay David ang parang malamig na pakikitungo sa kanya ni Grace. Isang bagay ang hindi tama. Dahil kahit alam niyang kapwa sila nasasabik sa isa't isa, ay sa lugar na ito nais ni Grace na magkita sila. Habang naghihintay si Grace sa kanilang lamesa, ay muli niyang iginala ang paningin. Nais na tiyaking mabuti na walang nakakakilala sa kanya. Kailangan niyang bumalik kaagad na masabi niya kay David ang lahat ng gusto niyang sabihin. Or else nasa panganib na naman ang kanyang perlas na alam niyang labis na nasasabik sa matanda. Minsan na niyang pinagtaksila ng kanyang asawa. Nang pumayag siyang may mangyari sa kanila ni David sa isang buong magdamag. Hindi na kailangang maulit iyon. Basta maging matatag si Grace sa kanyang pasya. Ngunit ito ay palaging walang pag-asa
ng kaso sa tuwing magtatagpo ang kanilang mga mata. Dahil narito na ulit ngayon palapit sa kanya si David. Napakamatipuno at makalaglag pa nga talaga ang apil. Inilapag ni David sa harapan ni Grace ang mainit na inumin na sinabi nito. At saka siya naupo sa silyang katapat ng kay Grace. Pagkaupo ni David ay napansin niya ang wedding ring na nasa daliri ni Grace. At saka siya tinitigan sa mga mata ang kaharap na babaeng nakatingin din sa kanya. May asawa na ako, David. Nalaman ko na ngayon ang katotohanan. Dapat sinabi ko yun nang nagkakilala tayo. Pero nasa isang magulong sitwasyon ako ng oras na yun. Hindi muna agad na nagsalita si David at saglit na nag-isip. Yung pagkikita natin ng gabing yun, nagkataon lang ba? Tipid na ngumiti si Grace at sa kanya sinabi ang lahat ng tungkol sa wedding anniversary nila ni Kevin. Mga pangyayaring naging dahilan kung bakit sila nagkaharap ngayon. Napatiimbagang naman si David dahil sa mga narinig. Nais niyang magalit sa asawa ni Grace, ngunit isang katotohanan na hindi sila magkakilala ni Grace kung hindi din dahil sa asawa nito. Ano ngayon? Bakit ako nandito ngayon? Napailing naman si Grace, bagamat inaasahan niya ang tanong na yon. Hindi ko alam. Alam mo ang dahilan, Grace? Ngayon ay sinalubong na din ni Grace ang mga mata ni David. Kailangan niyang maging tapat. Kasinungalingan kung sasabihin ko sa'yo na hindi ko gustong maulit yung nangyari sa atin sa Boracay. Katulad ng sinabi mo, inaamin ko. Hindi ka panipaniwalang compatible tayo sa kama. Ayun siguro ang dahilan kung bakit iniwan ko sa'yo ang number ko. Saglit na tumigil si Grace. Pero may asawa akong mahal na mahal ako, gaya ng pagmamahal ko sa kanya. Kaya kailangan kong pigilan ang sarili ko na magustuhan ka. Pero narito ako ngayon. At alam nating pareho kung ano ang gusto natin. Kailangan mo lang maging tapat sa sarili mo. Katulad ng ginawa mo nung magkasama tayo ng gabing yun. Hindi ko kaya, David. Patawad. Dahil sa nakikita ni David na nahihirapan din naman si Grace na tulad niya, ay tinanggap na niya ang nais nito gaano man kabigat sa kanya. Wag. Ang buong sinseridad na sabi ni David. Napaka-espesyal ng gabing yun para sa akin dahil nakilala at nakasama kita. Kaya ayoko mag-sorry ka kahit para sa akin. Ngayon ay nakatikin pa din si Grace sa nangungusap na mga mata ni David. Gusto kita, pero kailangan nating itigil ito. O iiwan ko ang isang bagay na mas mahalaga sa akin kaysa sa pinagsaluhan natin noong gabing yun. Yan ba talaga ang gusto mo mangyari? Hindi, pero ito ang dapat kong gawin. Naunawaan ko. Marahang tumango si Grace bilang pagsang-ayon kahit may isang parte ng kanyang pagkatao ang labis na tumutol. Patawad na nagpunta ka dito para lang marinig sa akin ang mga ito. Okay lang yun, Grace. Naunawaan ko ang sitwasyon mo. At sinabi ko na sa'yo dati na hindi kita pipilitin gawin ang bagay na hindi mo gusto. David, kung alam mo lang kung gaano kita gustong makasama. Hinawakan ni David ang palad ni Grace. Kahit tignan lang kita ng ganito at mahawakan ang mga kamay mo sa huling pagkakataon, ay sapat ng dahilan para pumunta ako dito. Hindi ko malilimutan ang mga bagay na pinagsaluhan natin. Ako din, David. Hindi ko rin malilimutan. Binitawan na ni David ang kamay ni Grace. Hindi niya iyon gustong gawin, ngunit ito ang kahilingan ni Grace. Kailangan ko na umalis. Ang sambit ni Grace. Alam ko. Tumayo na silang dalawa at naiwan sa lamesa ang kanilang kape na hindi naman nila nagalaw.
Magkasunod na naglakad hanggang sa makalabas sila. Gusto mo bang itawag kita na masasakyan? Umiling naman si Grace. Okay lang ako, thank you. So, hanggang dito na lang? Yeah, goodbye David. Hangad ko ang kaligayahan mo, Grace. David? Ang mabigat sa loob na sabi ni Grace. Minsan pa nilang tinignan ang isa't isa at saka nagsimulang humakbang si Grace. Grace? Tumigil si Grace sa paglalakad. Pwede bang mangako ka sa akin? Ano yun, sabihin mo? Na totoong magiging masaya ka na simula ngayon? Nang walang pagsisisi? Dahil kung hindi mo gagawin, hindi kita mapapatawad sa pagdurog ng puso ko. Umiit si Grace at saka siya pilit ng umiti. Gagawin ko, David. Ipinapangako ko. Paalam, Grace. Lumakad na si Grace patungo sa may abangan ng sasakyan. Pumara ng isang taxi at saka umalis na. Naiwan si David na nakatayong nakatingin sa paglayo ni Grace. Nakapag-book na siya ng kwarto para sa kanila. At bukas pa ng tanghali ang flight niya pabalik. Bagamat may palatandaan na dito mapupunta ang pagkikita nila, ay umasa pa din siya na makapiling niya si Grace. Nakauwi na si Grace sa kanilang bahay at matamlay na ibinagsak ang kanyang katawan sa kama. Pinili niya ang tama, kapalit ng kaligayahang hindi na niya kailanman mararanasan pa. Umihit siya sa pagkakahiga at napatingin sa larawan nila ni Kevin na magkasama na nakapatong sa small cabinet malapit sa kama. Naiinis ako sa sarili ko, Kevin. At kasalanan mo to. Paano mo dadali ng responsibilidad sa pagbabago sa akin na ikaw ang nagsimula? Sambit niya sa kanyang sarili. Muli niyang iniga ang kanyang likuran sa malambot na kama. Sa likuran ng bar ay kasalukuyang inaasikaso ni Carlos ng mga bagong dating na inumin. Mabuting tinitingnan ang quality at kondisyon ng mga iyon. Carlos! Inalis ni Carlos ang ballpen na nasa kanyang labi na makita ang pamilyar na muka na tumawag sa kanya. Kamusta Tito Hans? Ang pagbati ni Carlos sa matandang malapit na kaibigan ng kanyang ama. Wala yata si paring David. Lumuwas Tito, bukas pa ang balik. Sayang, may ipapakilala pa naman sana ako. Bukas na lang Tito. Ganun na nga lang siguro. Hans! Ang pagtawag ng isang babae na ngayon ay palapit sa kanila. Napangiti na lang na maluwag si Hans nang nasa tabi na niya ang babaeng sexy kong manamit. Hi handsome, it's been a while. Hi din sa iyo Cristel. Paano Carlos? Alis na kami. Message ko na lang si pare na bumalik na agad bukas. Ganda pa naman ang ipapakilala ko. Sige Tito Hans. Ang naiiling na sabi ni Carlos. Dahil hindi naman kaila sa kanya na babae din ang dahilan ng pagluwas ng ama. 12:00 na ng tanghali nang magising si Grace dahil sa ingay na nagmumula sa kanyang phone. Bantulot niya yung kinuha at sinagot ang tawag ng asawa. Han? Si Kevin sa kabilang linya. O Han? Pupunta kami ngayon sa Tarlac biglaan. But I'll make sure na makauwi ngayong gabi. Oh, okay. Ingat sa pag-drive ha. Di bali nang late ka na makauwi basta safe. Okay Han. Ang sabi ni Kevin. One more thing. Huwag ka na mag-prepare ng dinner ngayong gabi. I arrange something na tiyak na magugustuhan mo. Talaga? Eh di may aasahan pala ako mamaya. Ang tugon ni Grace na pilit pinapasigla ang sarili. Wala naman kasing kaibahan sa kanya anuman ang sorpresa ni Kevin. Wala siyang gana kumain. At pakiramdam niya talaga
ay isang parte ng kanyang pagkatao ang ngayon ay nagluluksa. 6:00 ng hapon, pagkatapos ihabili ng bar sa isang staff, ay bumalik muna si Carlos sa bahay. Pumasok sa kanyang silid at tinilak ang pinto na nakasanayan na niya. Mula sa loob ng isang tagong lagayan ng kanyang drawer, ay kinuha ang isa sa mga larawan ni Grace. Sumandal sa kama at saka pinagmasdan iyon habang umiinom ng malamig na serbesa. Alam niyang darating din ang araw na makakaget over siya kay Grace. Dahil kahit sa litrato lang ay sadyang nakakahalina si Grace. Yung klase ng babae na hindi mo pagsasawa ang pagmasdan, lalo na pagdating sa napakaganda ding katawan. Nang biglang may kumatok sa pintuan. "Carlos, nasa loob ka ba?" Si Bien na pinipihit ang nakalak na seradura. Mabilis na itinago ni Carlos sa ilalim ng kutsyon ang hawak na larawan at saka siya lumapit sa may pinto. Binuksan iyon at nakatingin si Bien ang bumungad sa kanya. Maganda din naman ang morena niyang nobya. May mayaman ding dibdib at makurbang katawan. Dangan lamang ay nakahihigit si Grace sa lahat ng aspeto saan man niya tignan. "Akala ko mamaya ka pa?" Ang tanong ni Carlos sa nakapasok na nobya. "Sabado ngayon at for sure na maraming tao sa bar kaya nagpunta ako ng maaga. Tinanong ko si Ben kung nasaan ka. At sinabi niya sa akin na nandito ka." Ang nakangiting sabi ni Bien na humiga sa kama. "Umisa muna tayo, Carlos." Tinignan ni Carlos ang orasan at saka ngumiti sa nobya. "Ando naman si Ben, kahit dalawa pa." Sinundan ni Carlos sa kama ang nobya. Inangkin ang babaeng alam niyang tapat na nagmamahal sa kanya. 7:00 na ng gabi, nasa loob ng banyo si Grace at kasalukuyang pinalalamig ng tubig ang kanyang katawan. Pagkatapos magsabon ay muling binuksan ang shower. Napatingin sa kanyang sariling refleksyon na patuloy na binabasa ng tubig. Ngunit biglang nagbago ang kanyang malamig na pakiramdam nang makita sa salamin ang isang matipunong matandang lalaking nakayakap sa kanya mula sa likuran. Bumilis ang kanyang paghinga. Nang biglang tumunog ang kanilang doorbell na nagpatigil sa ginagawa ni Grace. Mabilis na nagsuot ng roba si Grace at nagtungo sa may pinto. Binuksan iyon at nakita ang isang delivery rider na nasa labas na may mga dalang pagkain na nakaayos ng maganda. "Kay Ma'am Grace po." "Ako yun." "Ipinadala po ni Sir Kevin. May babayaran pa ba ako?" "Wala naman po ma'am, pa-receive na lang po." Pagkakuha niya sa mga dala ng lalaki, ay parang hirap na hirap itong ilayo ang paningin sa kanya. Sige po ma'am, salamat po." "Thank you." Bumalik na si Grace sa loob ng bahay at inilagay ang mga mainit na pagkain sa lamesa. Masasarap naman ang pagkaing napili ni Kevin at lahat ay gusto niya. Ngunit wala naman talaga siya sa mood na kumain dahil ibang pagkain ang gusto niya. Paakyat na siya sa itaas nang marinig ang pagtunog ng kanyang phone. Nagmamadali siyang umakyat upang sagutin iyon. At kahit nasa isip niya kung sino ang tumatawag, ay nakaramdam pa din siya ng pagkadismaya. Han? Si Grace na nakatayong napatingin sa labas. Tinitignan kung parating na ba ang kotse ni Kevin. "Dumating na ba yung mga order ko?" "Yes, katatanggap ko lang. Pauwi ka na ba?" "I'm sorry Han, pero nandito pa din kami. Nagpasya yung team na bukas na after lunch kami umuwi. Since may mga quarters naman dito na pwede naming tulugan." "I see." Ang napalunok niyang tugon. "Alam kong naiinis ka at para makabawi.
Magdadala ako ng ilan sa mga pinakamasarap na delicacy mula rito. Kevin, okay lang ako. Siguraduhin mo lang na safe kang makakauwi bukas. Oo naman Han, enjoy your dinner. Alam kong favorite mo lahat yan. Oo, i-enjoy ko to ng sobra ngayon. Balik na ako sa meeting room. Call na lang ulit ako mamaya. Okay Han. I love you. Kevin? Yes? Alam mo naman kung gaano kita kamahal, di ba? Oo naman. Hindi yun magbabago. Alam ko, Han. At saka pinutol ni Grace ang usapan nila mag-asawa. Heaven or hell, hindi alam ni Grace kung ano ang nag-a-adjust sa sitwasyong ito. Ang kailangan lang niyang gawin ay magpasya kung ano ba talaga ang kailangan niyang piliin. Init o pag-ibig, at nakapili na siya. Hindi naman marami ang ininom ni David sa bar na pinanggalingan. Light drinks lang gaya ng madalas niyang iniinom, at hindi din naman siya ang klase na gustong nagpapasuray-suray sa daan. Mabigat ang pakiramdam na bumalik na siya sa hotel kung saan naroon ang kanyang kinuhang kwarto. Binasa ang katawan ng maligam-ligam na tubig at nagbihis na din pagkatapos. Nais niyang matapos na sana ang gabi upang makabalik na siya sa Boracay. Dahil habang narito siya sa Manila, ay alam niyang nasa malapit lamang si Grace. Napakalapit nila sa isa't isa, ngunit si Grace ay alam niyang may kasama ngayong iba. Kumuha siya ng isang baso at naglagay doon ng malamig na tubig at saka uminom. Pagkatapos ay kinuha ang kanyang cellphone at hinahanap ang mga mensahe ni Grace. Binura ang mensahe at saka hinanap naman ang mismong number nito. Nagdadalawang isip si David sa kanyang gagawin. Ngunit mas pinili niya ang nais ni Grace kaysa sa nararamdaman niya. Pagkatapos i-delete ang numero ni Grace, ay tinawagan niya ang anak na si Carlos. Hello pa? Kamusta ang bar? Katulad ng karaniwang Sabado ng gabi, full pack ang place pero we can manage naman. Natutuwa akong marinig yan. Ang walang siglang tugon ni David. Kamusta naman kayo ng ka-meet up mo? Walang nangyari, nagkita na kami. Pero dahil sa ilang pangyayari, naghiwalay kami ng landas. Kinalulungkot kong marinig yan pa. Okay lang Carlos. Siya nga pala pa, galing dito kanina si Tito Hans. Nabasa ko na yung message niya kanina. Hindi talaga nagbago yung Tito Hans mo. Napangiti naman si Carlos habang hawak ang cellphone niya. Pero malay mo pa, magustuhan mo yung ipapakilala niya sa'yo. Tingnan natin. Ang tugon ni David sa anak. Pa, balik muna ako sa ginagawa ko dito. Kanina pa nakatingin sa akin si Vian eh. Okay, see you tomorrow. Okay pa. Inilapag na niya ang cellphone sa may lamisita, malapit sa kama pagkatapos nilang mag-usap ng anak. Lumapit sa may bintana at saka tumingin sa labas. Kahit latag na ang dilim, ay maliwanag pa din ang paligid dahil sa mga ilaw na kung saan-saan nagmumula. Kailangan na niyang limutin si Grace gaya ng hiling nito sa kanya. Lumayo si David sa may bintana at naglakad patungo sa may kama upang ihiga ang kanyang katawan. Nang biglang mag-ring ang kanyang doorbell. Napatingin siya sa direksyon ng pinto na may pagtataka. Dahil wala siyang inaasahang room service na darating sa kwarto niya. Nagtungo si David sa may pinto at binuksan iyon. At ang kanyang mabigat na pakiramdam ay napalitan ng labis na kaligayahan. Dahil narito ngayon nakatayo sa harapan niya ang babaeng akala niya ay hindi na niya muling makikita. Ibang t-shirt na ang damit nito. Wala na ang malaking salamin, ngunit naroon pa din ang ball cap na sombrero suot nito kanina.
Magkapwa nangungusap ang kanilang mga mata habang nakatingin sa isa't isa. Hinawakan ni David sa may braso si Grace at napansin niyang hindi na nito suot ang wedding ring na nakita niya kanina. Pagkatapos ipasok sa loob si Grace, ay inalis niya ang suot nitong sombrero na binitawan niya sa sahig. Walang salitang kaagad na naghinang ang labi nilang dalawa. Iisa ang kanilang nararamdaman na ipinahihiwatig ng kapwa mainit nilang labi at katawan. Hindi na kayang magsinungaling ni Grace sa sarili. Ayaw na niyang pigilan pa ito dahil lalo lang siyang nahihirapan. Kailangan ni Grace si David para maibigay sa kanya ang kaligayahang hinahangad niya. Hindi siya maaaring bumalik sa pagiging isang simpleng mabuting may bahay. Dahil pagkatapos ng nangyari sa gabi ng kanilang wedding anniversary ni Kevin, ay natuklasan niya kung sino siya talaga. At gustong-gusto niyang maging malaya sa kung ano talaga siya. At makalipas nga ng ilang oras, at saka tuluyang napadapa ang katawan ni Grace na sinundan naman ng pagod din na katawan ni David. Muling hinanap ni David ang labi ni Grace at hawak kamay silang nagsalo sa isang mainit na halik na siyang tanda ng pagtatapos ng unang pagsasama nila. Ibinaba ni David ang kanyang labi at walang paalam na biglang nilagyan ni David ng marka si Grace sa may balikat. "David, wag." Ang nabiglang si Grace. "Isa lang. Souvenir mo yan sa panimula ng relationship natin." Ang sabi ni David. Napahinga ng malalim si Grace dahil tiyak na makikita iyon ni Kevin kung hindi niya lalagyan ng plaster para itago. "Masama ba ang loob mo?" Napailing na lang si Grace. "Hindi, pero tama na ang isa. Or mahihirapan na akong itago yan sa asawa ko." "Naintindihan ko." Humiga ng maayos si David sa tabi ni Grace na kusa namang yumakap sa kanyang dibdib. "Pwede bang dito ka na lang hanggang bukas?" Ang pakiusap ni David habang hinihimas ang braso ni Grace na nakapatong sa kanyang dibdib. "Oo David, mag-i-stay ako." "Magiging okay ka ba?" "Oo, nasa out of town ang hubby ko." "Sana magawa natin to araw-araw, Grace." "Ako rin." "Paano kung 2 o 3 beses sa isang buwan?" Nagtaas ng tingin si Grace na parang nag-iisip. Alam niya kung gaano kalayo ang pinanggagalingan ni David. Mas gusto pa sana niyang higit pa doon ang magiging pagkikita nila, ngunit mauunawaan naman niya ang sitwasyon nito. "Okay. Pahinga muna tayo saglit, tapos umisa pa tayo." "Oo naman. Remember nakalima tayo sa Boracay? Dapat pantayan natin yun." "Kakaiba ka talaga." Ang sabi ni David na binigyan ng halik sa labi si Grace. Sa may kusina sa bahay ni na Kevin at Grace ay malamig nang naroon ang mga pagkaing nakabalot pa ng maayos. Lampas hating gabi na ng gabi at dapat kanina pa natutulog si Grace sa kwarto nilang mag-asawa. Ngunit naroon siya, kapiling ni David sa isang malamig na kwarto. At sa pagsapit ng 1:00 ng madaling araw, ay saka palang tuluyang huminto sina Grace. Nakahiga sa kama ang kanilang pawisang katawan at abot ang kanilang paghingal. Ngunit wala silang alinlangan sa kasalanang pinagsaluhan nilang dalawa. Bakas ang kaligayahang tinamo. At ngayon ay natutulog na magkayakap. Dahil late na din natulog ng nakaraang gabi at sa haba ng biyahe, ay napagod nang nakauwi si Kevin ng bandang hapon. Ngumiti siya sa asawa na nasa bungad ngayon ng pinto na nakangiti sa kanya. "Halika na sa itaas at magpahinga ka muna." "Napagod talaga ako ng sobra."
Napansin naman ni Kevin ang plaster na salon pass na nakadikit sa balikat ni Grace. Nag-overwork ka na naman siguro. Di ba sabi ko magpahinga ka ng buong araw? Ah, ito ba? Ang tugon ni Grace nang mapansin ang asawang nakatingin sa tinakpan niyang marka ni David sa kanyang balat. Kesa naman maboard ako sa panonood ng TV. Naglinis na lang ako ng house natin. Yung mga foods kagabi, may natira pa ba? Naubos ko ng lahat. Ano? Ang nabiglang si Kevin. Han, ang dami nun ah. Hay nako, hayaan mo na. Minsan lang naman. Nag-crave talaga ako kasi favorite ko lahat. Ayoko pa naman mawala yung pagiging sexy mo. Sabay na nagtungo ang mag-asawa sa kwarto at nakaluto na din si Grace ng hapunan nila. Ngunit ang nakalingid kay Kevin ay nasa basurahang nakapaloob sa isang nakataling malaking plastic ang mga pagkaing hindi na nakain ni Grace. Dahil sa kanyang excitement at pagmamadaling makapiling si David, ay hindi na nailagay ni Grace sa loob ng rep ang mga pagkaing binili ni Kevin. Mataas na din ang araw nang siya ay nakauwi sa tahanan nilang mag-asawa. Pagkatapos siyang 3 ulit pang nagpakaligaya sa piling ng kalaguyo niyang matanda. Mag-subscribe sa Secret XPG.